Ako ng Panginoon, anak, naalala mo ba yung ipinakitang picture niya noon sa'yo? Pinakita ko niya na kanyang memorable picture. Na yung kanyang memorable picture ay parang wala nang laman. Butot balat na lang, ano, Kuya Boyet? Yun ay larawan na talagang wala ng pag-asa kung wala kay Kristo. Yun ang picture ng talagang pag ikaw ay gano'n na wala ka sa Panginoon, gusto mo nang magpakamatay. Gusto mo nang tapusin ang iyong buhay. Pero habang pinagmamasdan ko nung time na yun, si Kuya Boyet, alam mo, sabi ko, Panginoon, grabe ka talaga. Pag ikaw talaga ang angkla ng buhay namin, magkapayat-payat man kami, yung laman na nawala, babalik. Para kumbaga, kahit para almost magkalusaw-lusaw na, pero kayang ibalik, kayang i-restore ng ating Panginoon. Siya yung ating angkla. Amen? Yung kahit parang antindi ng salpok sa ating bangka, ng buhay ng mga alon. Pero dahil kayo nakakabit kay Lord. Katulad ng sabi ni Pablo, wala akong pakialam. Hindi ako nahihiya sa sasabihin ng tao. Kilala ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Tayo, dumadaan tayo sa panahon na parang pinagtatawanan ng tao, parang nililibig, tinan mo yung mga yan. Tinan mo ano nangyayari sa kanila, buhay-buhay Diyos na mga yan. Pero alam mo, kahit nandyan ang sitwasyon na yan, kung ikaw may Kristiyano, masasabi mo, hindi ako nahihiya. Ganito man ang sitwasyon ko ngayon, alam ko, kilala ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran at ang aking buhay na pinagkatiwala sa Kanya, kaya niyang hawakan. Amen? Hallelujah. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya, naintindihan mo yan. Si Jesus ang angkla ng iyong buhay. Amen? Kaya, meron tayong kapayapaan sa kabila ng ating problema. Hallelujah. Alam niyo, marami daw Kristiyano magaling kapag katapos ng problema. Sabi ko na nga, kapag ng ginawa, bakit hindi mo ginawa? Dapat sa gitna ng problema. Katulad ng ginawa ni Ray, sa gitna ng operasyon ng kanyang asawa. Ay wala naman siya magagawa, hindi naman siya doktor eh. Di ba? Pero ang pwede niya magawa, manangan sa kapangyarihan ng Diyos. Magpuri sa Panginoon. Magpasalamat na sapagkat alam niya, sa Lord, tapos na yun. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Pangatlo, kapag ikaw, pag si Jesus, kapatid, kaibigan, nakasakay sa bangka mo, ikaw ay nabibigyan ng katatagan sa mga di inaasahang krisis ng buhay. Alam mo, nung sila'y sumakay sa bangka, excited sila lahat. Siguro yung iba sa kanila, field trip. Excursion. Pupunta tayo doon, kasama natin si Lord. Pero alam mo, sabi ng Bible, nung sila'y naado na sa bangka, dumating ang malakas na unos. Hinampas ang malalaking alon ng bangka. Ano pa? Halos mapuno ito ng tubig. Kapatid, hindi ko mo nakasakay sa ating bangka si Jesus ay walang maging darating sa buhay natin. Ay, praise the Lord. Nasa akin na si Lord, wala nang problema. Hindi po totoo yun. Hindi po totoong pagka kayo ay si Kristo nasa buhay nyo, ay hindi na kayo magkakaproblema. Hindi po totoo yun. Yun po ay maling kaisipan. Ang katotohanan po, kahit na si Lord nasa iyong buhay, magkakaproblema ka pa rin. Ang kagandahan nga lang doon, hindi ka nag-iisa sa problema mo. Merong Panginoong Diyos na pwede mong paglagakan ng iyong suliranin. Dahil dyan, ikaw ay nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya kahit kayo may problema, pag tinignan ng tao ang mukha mo, hindi ka mukhang pasas. Ikaw ay mukhang ubas. Amen? Ang ubas, sariwa. Ang pasas, ibang klase. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo lang. Ano yan? Ubas o pasas? Huwag ka magsalita. Huwag ka kamali. Yan. Dapat tayo mukhang ubas. Hindi mukhang pasas. Hallelujah. Alam mo, problema natin mga Kristiyano, ganito eh.
Para tayong yung para tayong yung panganay na anak nung sa story ng prodigal son. Yung isang anak, nagtatampo. Ang bihira naman ako, trabaho ng trabaho dito. Na hindi man lang may pagpatay kahit man lamang isang manok. Ano ba yun? Kambing. Samantalang, ito, nilaspag na yung kanyang kayman, tapos pagdating, pinagpatay pa. Alam mo, sabi ng tatay, anak, bakit ka nagkakaganyan? Hindi mo ba alam itong aking iyo? Alam mo, pinakikita dyan, mga kapatid tayo, magkakapatid tayo. Amen? Kung ikay may problema, magsalita ka. Mag-ipag-usog ka, magsasulok. Kasi dito sa atin, ako katulad ko hindi na ako propeta, si Kuya Eloy propeta, pero hindi naman lahat nakikita niya. Amen? Ang nakikita niya lang yung aking love gift. Alam mo, hindi tayo lahat. Hindi natin alam ang nangyayari. Amen? Kaya may mga cell group tayo eh. Kaya nga meron tayong mga cell leaders. Kapag tayo ay merong community, tayo ay merong mga napapag-sharingan ng ating mga buhay, alam mo, yan ay ginagamit ng Lord para maranasan mong kasama mo si Jesus. Amen? Now, ikaw ay maaaring nasa sentro ng kalooban ng Diyos at dumaraan ka sa lahat ng uri ng bagyo ng buhay. Well, of course, ang pagsuway ay nagdadala ng bagyo. Katulad ni Jonas. Diba? No, kailangan siyang itapon sa dagat at siya'y nilulunan ng buhalang isda dahil siya'y disobedient. Pero, kadalasan ang mga bagyo ay pamamaraan ng Diyos upang mas lalong lumakas pa ang ating pananampalataya. Kapatid, bilang anak ng Diyos, huwag mong alam mo naman na ikaw ay nasa Panginoon. Huwag mong questionin kung ako lumalakad pa sa kalooban ng Diyos. Of course, titingnan mo yan, pero kung alam mo na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, huwag mong pagdudahan na ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Kundi, ito ay kinagamit ni Lord para lumakas palalo ang iyong pananampalataya. Yamang nalalaman mo na walang inisip ang Diyos na sa ikapapahamak mo. Never na nag-isip ang Panginoon ng ikasisira natin. Never na nag-isip ang Diyos na sa ikawawasak mo. Hindi. Yan ay pinapayagan ni Lord para lalong mahayag ang kanyang kalwaltian sa buhay mo. Naalala niyo ba yung nung namatay si Lazarus? Nung namatay si Lazarus, ay dumating si Jesus after 4 days yata yun, na nakalibig na. Anong sabi ni Martha? Panginoon, late ka. Sabi niya, Panginoon, kung ikay sana dumating na mas naga, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi mo yun, Panginoon, sana naman sa susunod, agahan mo naman. Parang late ka si Jesus. Pero alam mo sabi ni Lord, ito ay nangyari para sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi na late sa buhay natin. He is just in time at may purpose para yung glory ng God. Bakit nangyari kung ikaw sana? Pero alam nyo, naalala ko si Pastor Jess Valerio, yung kasama kong trainer sa TNO. Nasalanta rin sila ng baha sa Marikina. Grabe, na-devastate yung bahay nila. Tapos, ang mabigat pa, nung lumipat sa kapitbahay, nakagat ng aso. Sa pinti. Di nakagat ng aso. Pagkatapos, ay baha, lumubog sa tubig, na leptospirosis. Ay, talagang, halos mamamatay na siya.